Benedict, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa labas ng Senado? Kakaunti na lamang itong natira dito nga sa labas ng Senado ay sa kanilang pahayag ay may ilan sa kanila na babalik mamaya para pa rin magpakita ng suporta kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Napuno ng mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang labas ng tanggapan ng Senado kagabi. Napasugod ang mga ito sa Senado matapos ang tangkang pag-aresto kahapon kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos siyang muling magpakita ng personal makalipas ang 6 na buwang pag-absent. NBI uwi na! NBI uwi na! Sigaw ng mga taga-suporta ng senador, hindi na nila papayagan na maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan inaresto ito ng mga otoridad at agad na idinerecho sa ICC sa The Netherlands. Isa si Rowena Garabiles sa mga napasugod sa Senado kagabi. Mula sa Tansa, Cavite, agad siyang bumiyahe patungo sa Pasay City para ipakita ang buong pagsuporta kay Senator Bato. Kasi po, para sa Pilipinas, nangangamba po kami na yung nangyayari kay Duterte na dating Pangulo ng Pilipinas, mangyayari ulit. Ang malaman namin na ganun nangyayari, hinabol siya, nagsugatan siya. So nag-decide kami kasi may grupo kami ng DRS, Duterte supporters. Ayon kay Atty. Jimmy Bondoc na siyang tumatayong legal counsel ni Senator Bato, nararapat na sundin ng mga law enforcement personnel ang rule of law. Please exercise maximum tolerance. Please exercise restraint because they have to realize that this is very politically charged. This is going to have an impact on our nation and the trust and the confidence of the Filipino people in our enforcement procedures. At sana maalala din po nila na si Senator Bato, ngayon pong matagal na nilang pinananawagan na pumasok, ay pumasok na dutifully and fully aware of the changing circumstances in the Senate. Kahapon, nagpatupad ng emergency lockdown ang Senado. Ipinagbawal ang paglabas-pasok ng mga tao sa Senado, kaya naman ang dumating ang dagdag na puwersa mula sa NBI ay hindi na sila pinayagan na makapasok sa loob. Pasado alas 7 kagabi nang muling subukan ni NBI Director Melvin Matibag na makapasok sa loob ng Senado. Ngunit natagalan pa bago siya papasukin sa loob. Meron na nga development sa loob, diba? May warrant. Tapos ngayon, nagpasa ng resolution yung Senado that they will put Senator Trillanes under their custody, di ba? So kung may ganun, mag-uusap ka kami, kaya ako papasok. Pero habang naghihintay, bahagyang uminit ang ulo ni Director Matibag matapos siyang murahin ng ilang taga-suporta ni Senator Bato. Nang papasok na sa loob ng Senado si Matibag, nagkabalyahan ang mga tauhan ng OSA at mga tauhan ng NBI. Bandang alas 9 naman kagabi nang isa-isang maglabasan sa loob ng compound ng Senado ang mga sasakyan ng NBI nang bigong makuha si Senator Bato. Dumating din kagabi ang dating kongresista na si Mike Defensor na kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa dating mambabatas, nararapat anya na manatili muna sa loob ng Senate compound si Senator Bato. Kasi sa ngayon, 'di ba, ang protection niya, ang protective custody niya ay sa Senado, sa Sergeant at Arms. So sa ngayon, hangga't hindi pa malinaw, I would assume na mayroong mga legal na hakbangin si Senator De La Rosa pumupunta sa Korte Suprema. Habat hindi pa malinaw, kailangan muna niyang kunin o maayos muna niya yung proteksyon ng Senado. Yun muna yung sa ngayon na sitwasyon niya. Ngayon, pag nagklaro na ng Supreme Court at sinabi niyang you have to go through the process, you have to go through a local court, then that is the only time na pwede na siyang talagang malayang makalabas. Dagdag pa ni Defensor, nararapat na magsagawa ng investigasyon ng Senado patungkol sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kailangan imbestigahan ng Senado. Bakit nandiyan ang NBI? Bakit si Senator Trillanes ang dala? Ano ba yung warrant of arrest na yon? Dapat yan makita at dapat malaman. Kasi yung ginawa nila kay Senator Bato hindi simpleng bagay. Yung senador para bang ni-wrestling pa niya, tapos hinabol nila, parang hindi naman ata maganda yon. Matapos ang komosyon, nagdiwang ang mga taga-suporta ni Senator De La Rosa
kung saan nakausap pa nila ito sa pamamagitan ng isang video conference. Maraming salamat at nandiyan kayo para sumuporta sa akin. Samantala, wala namang naiulat na untoward incident ang Southern Police District sa kabila ng nangyaring rally sa tapat ng gate ng Senado. Although kanina pinipigalan namin pumasok yung sasakyan nila kasi ang ano namin baka iharang doon sa daanan. Napag-uusapan naman dito na sila sa gilid. No? Medyo tahimik yung yung mga rallyista natin dito. Yun lang. Nilabas lang nila yung hinain. Bernard, sa mga naunang pahayag, sinabi nga na magpapalipas muna ng gabi sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Ito nga ang si Senator Bato. Pero sa pagbisita kanina ni dating kongresista na si Mike Defensor ay wala itong ibinigay na detalye sa tanong na yan. At sa kanina napansin din natin na may ilang mga sasakyan na pumapasok dito sa Senado. Pero dahil patuloy ito nga ipinatutupad ng mahigpit na seguridad ay dumadaan muna sila sa screening bago nga papasukin sa loob. At yan muna ang ating mga humahataw na balita mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Nabanggit mo yung mahigpit na seguridad, Benedict, dyan sa Senado. Napansin mo ba kung nadagdagan yung mga nagbabantay dyan sa Senado ngayon? Bernard, dito sa ating nakita kanina, yung bilang ng security guard dito sa harap ay halos kasing dami lang din yung naobserbahan natin kahapon. Pero dito naman sa aking kaliwa, hindi lang natin maipapanig, nandito naman yung mga tauhan naman mula sa Philippine National Police. Yung presensya ng PNP dyan, Benedict, natanong mo ba kung bakit nandyan sila? At mga gaano karami ba? Kagabi pa ba sila dyan? Bernard, nung kasagsagan na maraming mga nagrarally ay marami ring mga tauhan ng Philippine National Police. Pero sa ngayon, wala lang tayo eksaktong bilang pa. Pero merong mga dalawang sasakyan ng PNP na naka-standby nga dito sa harapan ng Senado. Bernard. Ayun, siguro yan na magbantay, ma-maintain yung kapayapaan sa lugar. Panghuli na lang, Benedict, yung mga nakausap mo, mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa, yan ba babalikan pa mamaya at hanggang ngayong araw ba o may balak ba sila na hanggang nasa kustodiya ng Senado si Senator Bato de la Rosa ay magpapabalik-balik silang magbabantay dyan? Bernard, dahil nga ayaw nilang maulit yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayan, nangako sila na tiniyak nila na magbibigay sila ng pagsuporta dito nga kay Senator Bato at hindi lang natin matiyak na kung hanggang kailan mananatili dito nga sa loob ng Senado ang Senador. Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Senate of the Philippines dyan sa Pasay City. Hataw!